Kaso makikita nyo, bagong motor natin. Nanalan tayo. Ihatid natin to sa bahay ng barkada natin. Sumusota siya ng konti sa dominor. Clutch, matigas ng konti. Pero given yon kasi ka-clutch easier tayo. Ang gagawin natin, iikot tayo dito. Siyempre, kakabisaduhin muna natin yung clutch bago tayo mandar. Ang ganda ng vibration niya. Ang smooth niya. Pero hindi ang lambot ng preno. Tahimik pero ang ganda ng vibration. Okay. Gaan siya. Halos parehas lang yung weight niya. Ewan ko lang pag siguro pagka nakatagilid na. Nahirapan lang kasi walang gear indicator. Ang smooth. Ganito pala pakiramdam ng 2-cylinder. Ang smooth niya pag binabomba. Yung preno niya malambot pero pag binabomba tumitigas. Nakailang lang kasi walang gear indicator. Tsaka ang ganda ng riding position. Stock steering to eh. Full tank boss 95. Meron akong tiga gasolina eh. Pero manager eh. Meron dito pala yung gear niya, hindi ko makita, madilim. Oh, kasi parang lumabo. Parang nasunog. Nakita ko lang huminto ako eh, tsaka ko lang nakita eh. Ayun meron siya ngayon eh. Siyempre, sundan ko kayo. Ang gaan ng takbo, sarap eh. Ay, ngayon kadena. Sleeper clutch din yata ito eh. Oh. Ang lambot ng suspension. lalo na kasi ngayon yung motor natin medyo tumagtag na, so ngayon lalong lumambot yung suspension nito. Wala siyang gear indicator. Meron siya pala, hindi ko lang malabo lang yung panel niya. Parang nasira na daw. Tsaka yung kadena, ingay. Kasi sabi nga niya, na yung kadena, medyo luma na. Maingay daw. Nararamdaman ko siya sa foot pegs. Lambot pa ng upuan. Ang sarap gamitin naman. Napaka-relax eh. Nailang lang ako kasi kapag lumiliko ako, hindi lumiliko yung hindi naliko yung visor. Kinawang lumiko, nakasteady yung visor. Di ba sa atin pag lumiliko kasama yung visor, nakakailang lang. Tsaka hindi ko nakikita yung unahan na gulong. Ganito pala pag ganito yung setup mo, hindi mo makikita yung unahan na gulong. So hindi mo alam kung tatama na yung malalim na lubak sa gulong mo. So dapat naman talaga hindi eh. Pero man talaga dapat eh. Hindi mo dapat, malayo pa lang dapat nakikita mo na yung lubak, di ba? Pero syempre kung minsan biglaan, so hindi tayo pwede sumingit kasi naka side panniers to. Ganda, ang laki pa ng tangke niya kasi ang daling ipitin. Kasi nga malaki, di ba? Madaling ipitin. Hindi pwede dito yung ginagawa nating sakay sa sakay sa motor natin, yung dire-diretso lang natin na hinahakbangan. Dito kailangan yung tamang pagsakay tsaka pagbaba. Kasi tama yung pako sa side panniers. Ang ganda nitong motor na to, ang ganda ng riding position. Tapos ang ganda ng suspension. Lalo na siguro tagal na to eh, ilang taon na to eh. Before pandemic to eh. Natulog talaga yung kadena. Yun lang yung kung hindi, smooth na smooth pa rin yung takbo nito. Nararamdaman kasi ako eh. Pero kung hindi dahil doon, ang smooth nito. Pati yung vibration, ganito pala pag first time natin pagbigyan niya na. Ganito pala ang vibration ng ng 2-cylinder. Ang smooth. Buti yung clutch niya, tama lang sa panlasa ko. Hindi na kailangan i-adjust. Ikaw practice siya eh. Gusto niya iuwi yung motor niya sa Bulacan para pagpapasok niya next week. Tsaka pag uwi niya itong Friday, nakakotse na siya. Hindi pa niya ito na mabiyahe. So practice siya sa expressway. Paganda ng suspension.
Naliligaw na yata kami ah. Hindi ko kasi sila pupunta ron, sinusundan ko lang sila. Ano na to, Makati? Yung balak namin, Buendia, para Skyway na, hindi na siya masyado mahirapan sa traffic, sa mga ibang sasakyan. Ang ganda oh. Ang laki ng tangke, tapos ang gaan niya. Full tank to, 20 liters. Magaan pa din, hindi siya mahirap dalhin. Ang relax niya, nakakatuwa yung comfort, riding comfort niya. Tapos ang ganda pa ng suspension. Given na ano, na edad na siya. Ngayon, ano man sabi ko, i-compare ko siya sa current na motor natin. Sa power, hindi pa natin subukan sa ano, tsaka hindi natin masyado mapersa kasi nga mabagal lang tayo dito. Siguro sa ano, expressway, titingnan natin. Sa comfort, malayo, mas malayong komportable ito. Siyempre, yung comfort, maraming factors yun, di ba? Yung shocks, yung gulong, riding position, yung lambot ng upuan, nakatulong yun eh. Siyempre, yung ride quality nito, sa high speed, maganda rin to kasi, tingnan mo, ang ganda ng windshield niya. Ano tayo talaga nito sa hangin, solve na solve tayo. Ang sarap dalhin. Pati yung ano, handling maganda. May ano, diferensya sa ano. Sa bagay naka-Scorpion, nagulong na kasi ito eh. Partida ano siya, dual sport. Hindi ko lang alam kung ilang percent, pero at least may factor yun eh, kasi hindi siya road. Hindi siya 100% road, di ba? Pero ang ganda pa rin ng handling. Medyo ilang lang ako sa ano, hindi ako sanay sa kabig niya. Parang meron siyang ano, hindi kabig eh. Alam mo yung parang pag nalubak siya ng konti. Ganoon din naman yung motor natin, pero hindi kasi tayo sanay. Meron tayo parang nararamdaman na kabig. O, tumatama sa linya, ganun. Iba yung feedback niya pag tumatama sa ganun. So, pero okay lang kasi pagpasensyahan nyo na kasi ano, kakaunti pa lang yung motor na subukan natin. Yung clutch niya mas matigas sa atin kasi nga naka-clutch easier na tayo. Ayos yan, practice! Ayos yan, practice sa kalsada. Ganyan din ako eh. Hindi ako sanay sa kalsada, lagi ako lumalagpas. Ito na yung Skyway. So sana 80 yung ano, para maramdaman natin yung power niya. Ayoko siyang ano, top speed kasi ano siya, tumutulog yung kadena. Ayun no, nararamdaman ko. Wala tayong speedometer, sayang. Okay din siya iliko. Oh. Madali siya iliko. Sa high speed. Hangin, wala din natin matesting hangin. Hindi natin alam kung gaano tayo kabilis eh. Pero sa ngayon, hindi ako masyado tama ng hangin. Ang tama ng hangin, sara natin. Tama ng hangin. Parang dito sa ano, noo, parang ganoon. Sa baba ng konti sa noo. Sana kung meron, hindi natin siya ito top speed, pero sana lang, ayun, lumalabas 60. Sira na daw kasi, hindi pa niya pinaayos, mahal daw kasi magpaayos ng panel. Ayun o, 69. So takbo nga na tayo, takbo na EX. So far, ito pa lang naman yung ano natin bukod sa Dominar, tsaka doon sa isang motor natin. Well, iyan na lang sa category ng ano, expressway legal. Ito pa lang naman, tsaka Dominar. Hindi pa tayo nakamaneho ng iba. Sarap dalhin. Sarap ito sa long ride. Pag ito dala ko sa Quezon, hindi ako masyado mapapagod eh. Namaya pa uwi, diyan na tayo nakasakay sa kotse. Para wala na siyang problema sa weekend. Pag uwi niya, kotse na lang iuwi niya. Tapos nakapag-practice pa siya. Sa power, hindi masyado nagkakalayo. Hindi siya masyado. Hindi to review ha, ano lang to. Yung experience lang, share ko lang sa inyo. Experience ng ano, isa pa lang yung na-experience na expressway legal. Tapos nag-try ng iba. Iba yung ano eh, iba yung pakiramdam. Maganda eh. Yung pakiramdam niya parang ano eh, ang ganda. Parang ang ganda talaga nung motor. Pero kung susumahin, yung diferensya niya sa motor natin, power, hindi masyadong nagkakalayo, tama lang. Pero yung comfort, riding quality, ang ganda. Kasi ang ganda rin shocks.
Ganda nung handling. Yung visor, ganda. Stable. Lambot ng upuan. Riding position, sobrang ganda. Yung controls, madali lang kahit hindi natin ito pinractice. Pagkagaling sa parking lot, bineneho na natin, hindi na tayo umikot. Madali siyang makontrol. Yung mga controls tapos madali din siyang i-maneho, mabait. Pero may power. Nakiramdaman yun. Hindi ko lang mag-gear to Pero may power pa rin siya pag binibigla mo. Hindi lang tayo makahataw kasi puro palikot. Tinitignan ko tong mapa. Hindi naman tayo top speed. Inaano ko lang. Titignan ko lang sana kung ano yung buwelo kapag toll plaza. Ano ba dito? Binigay niya sa atin yung card Sana basahin na agad. So yung pakiramdam ko, noong una lang ako medyo naalangan kasi nga yung preno parang malambot, tapos parang malalim. Pero okay na siya ngayon na medyo naka-adjust na tayo. Ganda ng tunog. Malakas. Ang ganda nung malakas ng hatak. Malakas pala, may pagkakaiba pala. Nabilis siya po make up. Hindi ko matansya yung gearing niya. Sa atin alam ko na yung kung kailan ako mag-gear magpapalit Dito di ko lang matansya, parang minsan ang bilis kong magpalit kahit na hindi pa kailangan. Tapos nabibitin siya bigla, ayun pagpaakyat. Diretso. Sarap. Wala sa hatak. Alam mo, hindi presya pala siya. Hindi pala magkalapit. Mas malayo. Dito hindi na tayo natesting naman na natin yung power. Hindi na yata sila. Hindi ko nakita. Karerahin ko sana Pero overall, ganda nito. Ganda ng handling. Comfort, ganda. Pero syempre, compare lang natin siya sa motor natin. Wala tayong ibang motor na pwede i-compare. Pero doon sa comparison na yun, maganda. Ang layo ng comfort. Ayun hindi ako sanay. Napapakambyo ako kahit 6 gear na. Ibig sabihin, yung vibration na nararamdaman ko, na feeling ko mas agad na yung RPM, wala pa yun. Hindi kasi magkaiba sila ng RPM range. Tignan nyo yung RPM nya, magre-redline siya sa 9,000. Halos parehas lang pala. So mababa yung RPM nya range. Hindi ko alam kung may kanalaman yun, pero okay naman Hindi kasi natin makita yung speed No overtaking. Sabi ko yung preno Nakita nyo, hindi smooth yung preno natin. Medyo nag-dip. Kasi biglang pumasok tong Hindi man siya bigla, kanina pa siya nakasignal lang. Pero akala ko mapaunahin niya ako Lakas Ang ganda ng vibration. Ang ganda pakinggan. Tsaka sa pakiramdam, ang ganda. Gusto niya, binababad siya sa RPM. Well, gano'n naman talaga dapat. Kasi ayoko nung gano'n Sanay kasi tayo sa Pag masyado mataas sa RPM, masakit na yung vibration Namamanhid na Sabi ko nga siya nililoko. Sabi ko may kotse ka na kasi tatlo yung motor niya Meron siyang NS200 XR, tsaka ito Benelli TRK 502. Sabi ko, akin yung Benelli mo, ako na mag-maintain yan. Hindi mo na mag-maintain yan. Hindi kasi rider din yung utol niya. Solid, ganda ng takbo nito. Yung kadena lang
Nararamdaman ko siya minsan eh. Pagka ano. Kaya nag-aalangan din ako eh. Baka tumalon eh. Ayun oh. Gusto niya ano, high RPM. Okay lang naman kasi hindi siya nagbabibrate. Nagbabibrate pero hindi ano. Ganyang RPM sa motor natin. Ano ko. Preno, okay din yung preno. Hindi lang talaga ako sanay sa ano niya. May play eh. Hindi. May play din naman niya sa atin pero magkaiba kasi sila ng play. Ibig sabihin may lubog ng konti. Magkaiba sila ng lubog. Ayun na. Balagtas na. So lapit na. So sana walang traffic dito dahil ayoko susubukan sa traffic. Ang laki nito, may side panniers pa to eh. Ang ganda ng control talaga nitong motor na to. Ang ganda ng handling. Ito sinasabi kong pagbaba, dapat ganito.